to hear about your background, name, age, and your role in the community. Background. Yung pinata ko, tama. Pangalan, Ako si Johnny Cadorna. 45 years old. what is your role in community? Pasaway lang. Ako, technician ako. And would you mind sharing how you grow your experience within the community? Iba-iba. Lumaki kasi ako sa sama. Maga, namatay ang magulang ko, kaya hindi ko ako pumunta ng Manila. Because na 13 years old. Hanggang sa nagtrabaho sa construction, hanggang dito na ako nanirahan sa Cavite. Mula 1993. Thank you so much for taking time to speak with me today. I'm Aguilar, and the purpose of our interview is to learn about indigenous media and information resource. Would you mind if we record or take down notes about our interview with you, sir? Ano ba? Uh, okay lang po. How was information traditionally shared in your community, for example, through stories, songs, rituals, or carving? Ito kasi ano nyo, yung tanong. Ito para sa ano eh. Kaso hindi na ito inabot. Hindi sa ano ito generasyon. Hindi sa anak na ba? Sa amin, ano na ito eh. Millennial naman. So yan yung ano, hindi na namin inabot yung hindi ko nakasigasigit ako sa city namin. So hindi na katulad kung nakikita natin sa kalulan meron naman ginagawa. So dito hindi na masyado magawa. What values or lessons do you think are the most important in this tradition? Wala. Siguro ano, yung nakikita ko lang, hindi naman hindi ko na ako talaga. Yung nakikita ko lang mula doon sa mga magulang, siguro ano, yung hindi nawawala yung paggalang ba o ano po. So, pero yung mga tradisyon, siguro ang tradisyon na lang na ano ko, kung may kasalan, lahat sama-sama mag-aral. Could you please share a personal story or experience from your life that vividly reflect traditional technique or values? Hindi ko masyadong ano kung traditional eh. Yung mga siguro dito na lang sa ano siguro. Nabukid. Ngayon kasi nakapila yung bukid dito ngayon. Noon, nung araw marami. Ngayon kasi modernized na. So lahat halos wala nang gumagamit ng mga kalumang pamamaraan. Wala na. Kung kahit naman kayo makikita nyo na siguro. Wala na halos. May makita man kayong mga palayan, mga nag-aano yun, machine. What specific stories, practices, or lessons do you recall being taught during your childhood that have stayed with you? Marami. Noong araw, wala kaming cellphone. Ang laro lang namin, pupunta kami sa kapitbahay namin. Maglalaro kami ng tagu-taguan sa bahay-bahayan. Yung kapitbahay namin, siguro mga 200 meters, pinakamalapit. In what way have indigenous media practices evolved or transformed over time from your perspective? Indigenous media. Yes. Ngayon kasi, dahil modernized, yung kultura saka yung sa trabaho, kailangan namin aralin. Kasi lahat ngayon, computer age na. Kailangan namin kumabay, lalo na sa trabaho namin.
So, lagi kami dapat updated. So, dapat namin inaaral lagi yung mga about technology. How do you believe modern technological advancements such as radio, television, or social media have influenced or altered the traditional methods of sharing information and knowledge within your community? Mas madali ng mas maganda yung may technology ngayon kasi nung araw ang pag magpapaabot ka ng mensahe ano lang sa pamamagitan ng telegrama sulat tapos yung napapansin ko yung mga sila mo yung para nila na pwede ipag-communicate sa kanilang pamilya ay via landline. Hindi ka mukha ngayon, napakadali na dahil kahit kasaan ang lugar, may kasabot lang, may dala-dala ng cellphone, yan. And then, television, awareness, computer, para number one, awareness sa mga tao, katulad sa mga nangyayari sa atin. So, nalalaman ng mga tao kung ano yung nangyayari sa government. So, ayun yung isang kagandahan ng modern technology. Hanggang parang araw, kung ano lang ang sinabi ng mga namumuno sa atin, yun lang ang sinusunod ng mga tao. Ngayon kasi, tayo lahat, kahit kayo mga kabataan, malalaman nyo na rin, may freedom na kayo para malaman kung ano yung mga nangyayari sa ating kasalukuyang komunidad. So, yun yung kagandahan ng technology. Pero minsan, naaabot yan. Madalas naaabot. Meron siyang good side, meron siyang bad side. Pero para sa amin, napakalaki ng tulong na yun. Lalo sa trabaho. How does your community preserve indigenous knowledge today? No? Ako kasi hindi na ako lumaki dati kung naikwento ko kung balikan natin yung course of coaching ko kanina from 13 years old nandito na ako sa Manila. So yung mga traditional ng aking mga pinanggalingan, mga ninuno, hindi ko na masyado alaala. So hindi nakaka-apekto yun o walang maaaring meron sa dugo pero hindi ko na masyadong alala ko. What challenge or threat do you see facing this tradition? Siguro, ayan, katungkuhan sinabi ko, hindi na, nawawala na. Hindi na kasi napapractice. So, walang masyadong, hindi katulad nung nandun talaga sa lugar. Kung saan, involved yung mga gaway. Dito kasi sa city, hindi na masyado. What advice would you give to young people who want to help preserve and continue this practice? Siguro, kung meron man kayong makikilala o makakalamuhan, napakaganda niya yung mga turo ng araw. Kasi kahit kami wala kami mga cellphone, wala kami mga gadget, pero pag isang pindat lang ng magulang mo, isang sit-sit lang, alam na nila, napaka-respetado ng mga bata ng araw. Katulad nyo, kung nakikita nyo naman sa social media, yung mga bata, ang sarili silang mundo. Diba? So, kung ako, tatanungin nyo, may advice ko sa mga bata, yung mga asal, na ginagawa, mas maganda sana, lalo na kung makikita nila, kapag Do you have any message you would like to share with your younger generation? Siguro, hindi naman masama yung technology. Pero, may ibang tribo. No? Kasi may kanya-kanyang tribo dito sa atin sa Pilipinas. So, may kanya-kanya silang mga talento, meron sa kanya-kanyang katangian. And then, para sa amin, dito kasi sa amin,
Wala na tayo masyadong ganyan. So, kung meron man, siguro adapt nyo na lang. Wala naman. Again, we appreciate your sharing your time and knowledge with us today. Thank you very much, Sir Ronnie. Ay, tapos na yun? Okay, nasa pala yun? Opo, Opo. Galing ah! Technology.